Pag-usapan natin yung iniyayabang nitong si Mike Defensor, mga kababayan, na handa daw tumistigo itong si Saldico laban kay President BBM, mga ka-GPnatics, doon sa kanyang impeachment. Oy! Ang tanong dito, mga kababayan, di ba palpak yung ginawa niyong pagpapile ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Paano haharap itong si Saldico? Diba? At kung papaharapin, mga kababayan, ay sinasabi nito na via Zoom daw ang pagharap nitong si Saldico, mga ka-GPnatics. Ang tanong, paniniwalaan pa ba siya ng korte? Di ba ang sabi ng korte, mga ka-GPnatics, ang isang pugante ay hindi pwede, mga kababayan, na mag-seek ng kanyang justice relief, di ba? Nang hindi po siya nagpapakita, nang hindi po siya lumulutang. So, katumbas ba ito ng pagsasabi na hindi rin at wala siyang karapatan na magsalita bilang testigo, mga kababayan? Di ba kasi yung pagtestigo niya doon ay paglilinis ng kanyang pangalan. So, kung ito ay pakikinggan mo, mga kababayan, ito po ay magiging contradict, di ba? Ito ay magiging contradict doon sa sinasabi ng Korte Suprema ng isang pugante ay hindi pwedeng ipagtanggol ang kanyang sarili, hindi pwedeng sabihin, mga kababayan, na siya ay walang kinalaman, walang kasalanan hanggat hindi po siya nagpapakita. So ito po, mga ka-GPnatics. Number two, in the case of Congressman Saldico, yes, he is willing. Number two, in the case of Congressman Saldico, yes, he is willing to be a witness. Kung hindi man siya napayagan sa Blue Ribbon Committee na mag-Zoom, and we have done that, alam niyo ho yan, under suspended rules, pinapayagan natin yan. Kung magagawa ito sa impeachment at naniniwala silang dapat malaman ang katotohanan, at syempre, bigyan din ng pagkakataon ng presidente na sumagot dito sa mga charges na nandito, Saldico is willing to testify on our behalf doon sa graft and corruption issue at sa lahat na nalalaman niyang bigayan ng pera maging yung pag-aayos ng budget hindi ang program allocation. Okay, dito mga kababayan, may nakikita ako ditong parang butas, ano? Kung, di ba sabi ni Mike Defensor, etong si Saldico is willing to testify against President Bongbong Marcos. It appears to me na meron kayong ugnayan, meron kayong contact, meron kayong communication ni Saldico. Oy, mga kababayan, kala ko ba dati, umuwi ka na dito, Saldico. Harapin mo ang ibinibintang sa'yo. Harapin mo ang mga kaso mo. Ngayon, Saldico, wag kang umuwi, papatayin ka dito. Tapos ngayon, mga kababayan, si Saldico ay magsasalita kay PBBM. Ang punto ko rito, mga ka-GPnatics, kung si Saldico ay gusto nilang pauwiin, bakit hindi sila makipagtulungan sa gobyerno natin para matrace kung nasaan si Saldico at para sabihin, mga kababayan, o kung paano mauhuli itong si Saldico? Ito, ang ibig bang sabihin niyan, lumalabas ba na itong si Saldico, mga kababayan, ay sila ang nagpoprotekta? Sila ang nagtatago? Di ba? Kung alam nyo pala at nakakausap nyo si Saldico, bakit hindi nyo i-trace, hindi nyo ibigay sa kinauukulan para, kunwari, mga kababayan, via phone or via chat, di ba? Via Viber, via Messenger, pwedeng matrace yung IP address kung nasan siya. Saldico, was he voluntarily offered being the state witness o kayo po ay nagkumbinsi sa kanya mag-state witness? Nung malaman ni Saldico na mag-file ng impeachment complaint at lalo't malaman niya na pinlock, he is willing to testify to enhance the impeachment complaint we have filed. Ang sabi niya, noon nga sa Senate, gusto na niya sa Blue Ribbon Committee. Hindi siya pinayagan. Inaasahan niya at inaasahan namin na dito sa impeachment complaint ay papayagan siya mag-testify.
Mike, Yeah, go ahead. Can Tina. Hindi siya pinayagan noon sa Senado, mga ka-GP Natics, na mag-testify kasi nga meron nang inilabas na Supreme Court ruling. Kasi kung magsasalita si Saldico doon, mga kababayan, at magbibintang lang siya ng magbibintang, sabi ko nga ito ay taliwas doon sa sinasabi ng Supreme Court. Maliwanag naman ang sabi ng Supreme Court, ang isang pugante, 'di ba? Si Saldico ay isang pugante, ay hindi pwedeng mag-seek ng kanyang justice relief kapag hindi po o wala yung kanyang presensya. Kailangan siya po mismo at hindi yung kanyang mga abogado. Siyempre, mga kababayan, yan ang katumbas niyan. Kapag siya ay nag-testify, ituturo niya si BBM, ituturo niya si Martin Romualdez. Sa makatuwid, mga ka-GP Natics, parang sinasabi mo na rin na nililinis niya rin yung pangalan niya. Bawal nga yun, sabi ng Supreme Court eh. Diba? Oh. you give us details on your communications with Saldico? Did he call you? Did you call him? What was the purpose of the call? Etc. At a proper time, I will divulge. Pero ang primary sa akin is that he is willing to testify. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Tama naman yung tanong eh. Sino ba ang unang tumawag? Ikaw ba ang tumawag kay Saldico? Di ba, Ma'am Susana Gander? Or si Saldico ba ang tumawag sa inyo? Sa'yo? Either one, mga kababayan. Kung ikaw tumawag kay Saldico, ibig sabihin may kontak ka kay Saldico. Kapag tumawag si Saldico sa'yo, ibig sabihin pa rin nun, may ugnayan kayo ni Saldico. Either one. Hindi siya sumagot, mga kababayan. Ang, kumbaga, nag-i-evade. Nagiging evasive din siya. Etong si Mike Defensor. Kasi malalagot siya dun eh. Kaya ang inaano niya, lumilipat siya. Nililipat niya kaagad kung saan yung focus ng pag-uusapan. Gusto niyang pag-usapan that this Saldico is willing to testify against PBBM. 'Di ba? Napansin niyo mga GP Natic, evasive. Oh, parang alam ko talaga na meron na silang mga usapan na itong si Saldico ay nakausap na nila. It appears na tama yung lumalabas sa mga balita, mga kababayan, na kaya itong si Saldico ngayon ay naglalabas ng ganitong pahayag para ilaglag si Speaker Martin Romualdez, ilaglag si PBBM dahil umaasa nito na kapag si Sara ang naupo, yung kanilang kaso ay mababaliwala na. For the committee when asked. Oo. Kasi very critical yung kanya eh. As pointed out by Attorney Topacio and all the lawyers here, personal knowledge yung kanya. Nag-deliver siya nung sa 25 billion, nag-deliver siya sa Tamarind nung 800 and 200 million. Hindi, iba pa yun. Iba pa yung kay Yusek Bernardo at yung mga deliveries ng pera. So, at the proper time, Tina, magsasalita ako dyan, I will divulge it. Of course, alam kong critical na malaman sino ba lumapit, sino ba nagsalita, at ano yung kanyang interest to present. But what is important here, I think more importantly, is that Saldico is very critical. Sabi nga ni Harold, isang sindikato to na may nagsalita na at nagtuturo. Importanteng malaman natin ang katotohanan dito. Naniniwala pa ba kayo dito kay Mike Defensor? 'Di ba? Tuta niya rin dati yung lumabas para ituro itong si Panfilo Lacson eh. 'Di ba? Meron din noon mga kababayan, yung peke niyang testigo. Oh. Kung walang alam si Presidente, sinasabi niyang hindi siya tumatanggap, tingnan natin, ipaliwanag niya. Pero Saldico is very clear about it and very direct on the bribery at yung pagbibigay niya ng delivery ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Clarification lang. Saan siya magte-testify? Blue Ribbon or sa impeachment sa House Committee on Justice? Sa impeachment complaint, Tina. Once inalaw nila to and we are given a chance to consolidate and to have the witnesses, Saldico will be one of our major witness. Ang problema nyo, kapag na-endorse na sa mga kababayan, ano ba yon? Kapag na-endorse na yung unang pinile na impeachment complaint against PBBM, mga kababayan, at syempre hindi natatanggapin yun sa inyo. At syempre, secure na si PBBM sa 1-year rule. 1-year bar rule. Paano yan?
Paano makakapag-testify yan si Saldico sa impeachment? 'Di ba? Unang-unang gawin ninyo, Mike Defensor, unahin nyo muna yung problema nyo kung paano nyo may sasubmit yung impeachment complaint laban kay PBBM. Sa totoo lang. 'Di ba? Kayo kaagad nagja-jump kaagad kayo ng pwedeng mangyari. Ang tanong, papayagan ba yan si Saldico na magsalita? If ever, baka hindi nga At hindi na matuloy yung pagsasalita na yan dahil yung sa inyo ay hindi na tinanggap, di ba? Oh. Sabi ni Ma'am Ninita Umali, baka ikaw ang pinuno, Mike Defensor, sa sinasabi mong sindikato. Mukhang itong si Mike Defensor, mga kababayan sabi nga ng mga bali-balita, di ba? Tao to ni Gloria Mukhang nasa likod daw mga kababayan ng pagsasampa ng kaso dito kay PBBM ng impeachment case ay itong si Gloria. Pero GP, bakit hindi lumalabas si Gloria? Siyempre, magpapakita ba yan si Gloria? Siyempre, hindi niya ilalahad or hindi niya ililay down yung kanyang baraha. Sino bang mga na maglalabas kaagad ng kanilang baraha, mga kababayan? Siyempre, magtatago muna yan sa dilim, sa anino ng mga taong ito. Pero siyempre, kumikilos din yan, mga kababayan, ng patalikod. 'Di ba? Hindi naman siya pwedeng lumantad kaagad. Magtatago talaga yan. Dahil kapag, GP, bakit ayaw niyang lumantad? Bakit kailangan niya magtago? Simple, mga ka-GP Natics. Ngayon kasi, siyempre, congresswoman yan. Tama yung sinabi sang analyst yung isang komentarista, na sabi niyang ganon, siyempre may natatanggap na budget yan sa Kongreso. Siyempre kung kakalabanin niya ngayon, ipapakita niya, very bold, brazen, mga kababayan, na ito ay magpakita na kinakalaban niya ang gobyerno. Would you believe na makatatanggap pa ito ng kanyang mga allocables? Kailangan niya ng allocables, kailangan niya ng pondo sa kanyang distrito. Siyempre, hindi yan magpapakita na siya ay against the government. So, mag-uutos siya ng mga tao. So, sabi nung isang komentarista, malamang sa malamang, ang nagpondo sa mga to, dahil tao niya naman yan si Mike Defensor, dati pang DNR, secretary yan, nung panahon ni Gloria, malamang sa malamang, siya din ang nag-utos para sampahan ng impeachment complaint etong si PBBM. 'Di ba? Sabi ni Floyd Time, kumbaga chess master. Oo. Si Aling Maliit, mahilig mga agaw ng kapangyarihan, sakim, walang kabusugan. Diba? Style bulok lang yan, for media lang. Bakit inantay pa nila na may maunang mag-file ng impeachment? Sa bagay, tama ka rin dyan, motion science, no? Parang ko rin yan na napansin ko nga rin yan, pwede naman silang mag-file ng impeachment complaint nung nakaraan pa, di ba? Nung mga nakaraang taon pa. Bakit hindi nila ginawa? Bakit kailangan mag-antay pa sila? Parang feeling ko nga nagpapaawa talaga itong mga to. Parang feeling ko nga mga kababayan, ang talagang purpose nila dito, guluhin lang yung isipan ng taong bayan. May history na kasi yan si Mike, kaya mahirap ng paniwalaan. Correct. Di ba? Mga ka-GP Natics. Gulat nga ako nung malaman kong advisor siya ni Sara Maut, ang uwak abangers lang sa dilim umay. Sabi ni Ma'am Irma Kapuyan. Si Gloria. Ano yun? Nanay-nanayan niya yun, si Gloria. Nanay-nanayan niya yun. Kaya nga, di ba, galit na galit si Sara Duterte noong na-demote itong si Gloria, mga kababayan, bilang deputy majority leader ata dati. Nakalimutan ko kung ano yung position niya. Pero na-demote itong si Gloria dahil nga nalaman ni Speaker Martin Romualdez, may nagpaabot sa kanya na meron pala pinaplano na ito na ikudita siya. Napaalisin siya sa pwesto, mga kababayan. Nagalit si Sara Duterte at sabi niya kay dating speaker tambaluslos, di ba?
Okay. So, ang ano dyan, na magiging katanungan talaga dyan, mga kababayan, uusad ba at mangyayari ba yung kanilang kagustuhan na si Pangulo ay ma-impeach? Kasi dun pa lang sa una na nag-file, mukhang sablay na eh. Mukhang sablay na, mukhang talagang hindi po mangyayari yung kanilang kagustuhan. So, yung pagharap ni Saldico, mga ka-GPnatics, magiging usapin pa yan, magiging malaking question pa yan, mga kababayan. Dapat unahin muna nila ito, subukan muna nilang makapasa, subukan muna nila na mag-prosper yung kanilang impeachment complaint bago mag-isip at iharap itong si Saldico. Kaya nga sabi ko, mga kababayan, itinatago nyo ba si Saldico? O talagang alam nyo, kayo talaga ang may plano nung mga lumabas na video nung nakaraan? 'Di ba? Planado nila yan, last na barahan nila yan, sabi ni Ma'am Emma Ordonez. Okay? So ayan, mga kababayan, ito naman ang pag-usapan natin. Etong si Senador J.